Finally, we have now a doctor mamumuno sa PhilHealth. Salamat rin po sa Supreme Court. Finally, nag-issue sila ng TRO sa natitirang 29 billion. Nagkaroon na po ng hearing, I think February 4 sa Supreme Court at pinigilan nga po yung pagta-transfer ng natitirang 29.9 billion. But how about the 60 billion? Ginamit na ba ito? Mababalik pa ba ito? Habang naghihingalo yung mga pasyente na walang pambayad, nagamit po yung pondo ng PhilHealth sa ibang proyekto ng gobyerno. Wag naman po sana. Ito pang pulisiya na nadiskubre natin, single period of confinement policy na bawal ma-cover ng PhilHealth kung the same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy ninyo. Pagka nagka-pneumonia ka ngayon, pag na-admit ka muli next month, bawal within 90 days. Sabi ko, kalokohan naman yun. Mapigilan ba natin magkasakit? As part of the oversight function of this committee, we continue to conduct this hearing to monitor the developments on PhilHealth's commitments to all Filipinos. Patuloy nating babantayan ng PhilHealth upang masiguro na matutupad po ang kanilang mga pangako sa ating mga kababayan, lalo na po yung sa kanilang sinabi na walang pasyente ngayon na pupunta sa mga pagamutan na walang makukuhang benepisyo sa PhilHealth. I am looking forward to working closely with Dr. Edwin Mercado, who has recently appointed as the new president and CEO of PhilHealth. Actually, dapat last week pa po itong hearing natin na-postpone na lang natin dahil nagkaroon po ng changes sa leadership. And I wish Dr. Mercado well, and I hope that his background in the medical field will lead to better PhilHealth management. Sabi ko nga, finally, we have now a doctor mamumuno sa PhilHealth. Welcome po, sir, and you have my support dito. Basta, gaya ng nag-usap tayo nung nakaraang linggo, unahin nyo lang po ang kapakanan ng mga kababayan nating mahihirap, yung mga pasyenteng umaasa sa PhilHealth. Malaking hamon po ito ang sasaluin ni Dr. Mercado bilang bagong leader ng PhilHealth. Unang-una na yan ang zero budget ng ahensya para sa taong ito at ang paggamit ng wasto ng sobra-sobrang nitong pondo. Tulad ng sinabi ko noon kay Mr. Ledesma, isa puso dapat ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po pinangalanan niyang PhilHealth ay dapat po para sa health yan. At hindi naman po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo po'y nagkakasakit. Hindi yung matatakot tayong magpa-hospital, ayaw nating magpa-hospital dahil takot tayo sa babayarin sa hospital. Dapat kampante po tayo. May peace of mind tayo kung tuwing tayo po'y nagkakasakit. I would like to thank Mr. Ledesma for all his efforts to improve PhilHealth and the healthcare benefits it is mandated to provide. In all fairness, nagbunga po ang ating pangungulit as they were able to act on some reforms under the leadership of Mr. Ledesma. Sa ating pangungulit po, sulit po ang ating pangungulit. Nagkaroon na po tayo rito ng 12 hearings, pang 13th na po ito, for your information. Simula pa po sa health emergency allowances. Kinukulit natin ang DBM, DOH, ang Executive Department, services rendered po yan. Salamat po, Secretary Yusek Chong and Yusek Bravo, Secretary Ted, sa DBM. Na-release na yung 27 billion. Pero still, ngayon, may sumisigaw pa rin. Kahit saan ako magpunta ng mga liblib na lugar, mga health workers doon, hiya pa rin ang sinisigaw. At sabi ko, you have this committee as an avenue. Magsalita kayo anytime dito para po ito sa mga kababayan natin. May opisina kayo na pwede nyong ilabas ang inyong hinaing. At going back to PhilHealth, na-discover natin na meron pong excess funds ang PhilHealth. Kaya po kinuha ng national government, ng National Treasury, nagkaroon tayo ng hearing dito with Secretary Recto. I'm sorry.
Medyo paus na po ako sa trabaho. Sabi naman ni Secretary Recto, ito po yung mga excess funds na kailangan nilang walisin at gagamitin sa ibang priorities. Salamat rin po sa Supreme Court. Finally, nag-issue sila ng TRO sa natitirang 29 billion. Nagkaroon na po ng hearing, I think February 4 sa Supreme Court at pinigilan nga po yung pagta-transfer ng natitirang 29.9 billion. But how about the 60 billion? Ginamit na ba ito? Mababalik pa ba ito? Habang naghihingalo yung mga pasyente na walang pambayad, nagamit po yung pondo ng PhilHealth sa ibang proyekto ng gobyerno. Wag naman po sana. Against po ako dito dahil para sa akin, PhilHealth funds yan. Para sa health yan. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. Marahil hindi kailangan na mayayaman yan. Ang nangangailangan po dito yung mga kababayan nating mahirap na walang matakbuhan. Gusto ko lang po ipakita sandali yung video muli, sir. Bagong presidente kayo. Meron 2 pasyente. Ayaw magpa-hospital dahil maybe for some reasons takot sa hospital sa babayarin, namatay. Nanganak, namatay. Meron pang isa, yung sa Cavite. Ang problema rito, Dr. Mercado, yung takot ng mga kababayan natin magpo-hospital dahil sa takot sa babayarin sa hospital. Yun po ang nakakalungkot, namatay na lang po. Tapos, madidiscover natin na sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, natutulog. Tapos, tayo naman, nagko-contribute tayo sa ating sweldo, pinagpawisan natin. Tapos, hindi naman natin mapapakinabangan yung serbisyo ng PhilHealth na maayos. Halimbawa na lang po, no, isang health worker, provincial health officer po ng Camarines Norte. Nung na-admit po siya, 4 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Nung na-admit siya muli, 6 million. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. Ang nakaltas sa sweldo niya, 200,000. Ibig sabihin, nalugi siya, namatay na. Ngayon, tataasan ninyo ng 50% ang case rates. Salamat po. Pero magkano ba yung 50% ng 57,000? 28,500. I-add mo yon, that would be 85,500. Still less than 1% ng hospital billing niya. Napakaliit pa rin po. At last year, nangako ang PhilHealth, sabi niyo, dadagdagan ninyo yung benefit packages sa ating pagpupursige. In fact, pumirma kayo ng commitment letter sa previous leadership, previous sa president, na si Mandy Ledesma, na 50% ng case rates tataasan ninyo. Sasama na ninyo yung dental packages. Ayun, no, pinirmahan ninyo. Dental packages, yung sa mata, check-up sa mata, libre ng eyeglasses. Ito pang pulisya na nadiskubre natin, single period of confinement policy na bawal ma-cover ng PhilHealth kung the same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy ninyo. Pagka nagka-pneumonia ka ngayon, pag na-admit ka muli next month, bawal within 90 days. Sabi ko, kalokohan naman yun. Mapigilan ba natin magkasakit? Yung 24-hour confinement policy ninyo na kailangan pong magpa-admit ng 24 hours, nag-introduce na po kayo ng bagong emergency packages. So, sana babantayan po natin ang inyong mga pinangako. Salamat, yung dental, yung mga suggestion ng ating DOH officials, yung Chong, sinama na po nila yung, Sir, ikaw rin sa nag-suggest nun, Senator Tulfo. Buti na lang, isinumbong ko sa inyo nun. So, sinumbong ko kay Tulfo. Ngayon, finally, nasama na po ang dental packages. Babantayan ko po ito bilang chairman ng Committee on Health. Sabi ko nga, kahit panahon ng kampanya ngayon, uunahin ko ang pagsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Unahin ko ang kapakanan ng mga pasyente.
unahin ko ang kapakanan ng mga mahirap nating kababayan. At may suggestion lang po ako sa inyo, President Mercado. Marami pa pong Pilipino ang hindi nakakaalam na miyembro tayo ng PhilHealth. Yung mga ordinaryong Pilipino na naglalakad dyan, hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. I suggest, baka meron kayong identification card, yung mura lang. Yung mura lang, hindi naman kailangan mahal. Yung mura lang na laminated dyan, na hindi madaling masira, na meron silang ipapakita. Alam nyo tayo, pag may card tayo, may peace of mind tayo. Maari yung buntis na yon, yung nasa Cavite at sa Cebu, kung merong card yun, hindi matatakot yun magpa-hospital dahil may ipapakita siya sa mga hospital pag na-admit siya. Meron kayong konsulta program, tinaasan nyo na nga, salamat, from 500 to 1,700. Pero still, out of 115 million Filipinos, less than 10% pa rin po ang nag-i-enroll sa konsulta program. Ibig sabihin, hindi alam. Hindi po alam ng Pilipino na miyembro po sila ng PhilHealth. Information na drive rin po ang kailangan dito, Dr. Mercado. At alam ko, mas alam mo ang trabaho na ito dahil doktor po kayo. Ang pakiusap ko lang, unahin po ang kapakanan ng mga mahirap nating kababayan. As the new leadership takes the helm of PhilHealth, we remain hopeful that these perennial issues will be addressed and we can move closer to the full implementation of the Universal Healthcare Law, though we are still very far yet from its full implementation. To truly realize the spirit of UHC, it is imperative that PhilHealth actively works on enhancing its benefit packages and revising its policies to be more inclusive and responsive. This includes setting reasonable case rates for common illnesses and conditions, ensuring that even complex and chronic health needs are covered. Dapat din nating suriin kung sapat na ba ang naging pagtaas sa case rates dahil baka kulang pa ito kumpara po sa totoong gastusin sa pagpapagamot. We must create a healthcare system that prioritizes affordability and accessibility. We must all act with an extreme sense of urgency kasi buhay po ang nakataya dito. Katulad na kanina na sa video, ilang oras lang po ang pagitan. Buhay po ang nawala. Sabi ko nga, kung nagawa sana natin ang ma-improve ang benefit packages ninyo noon, sana wala kayong excess funds. Tinanong ko nga si President Ledesma noon, nagawa niyo sa isang board meeting ng PhilHealth noong December 16, I think, kung hindi ako nagkakamali. Nataasan niyo yung case rates, na-expandin yung benefit packages, nasama niyo yung dental packages, nasama niyo yung optal. Kung nagawa niyo nung Disyembre, bakit hindi niyo nagawa nung Enero? Wala sana kayong excess funds. Walang wawalisin ang National Treasury, walang wawalisin ang national government na excess funds kung nagawa ng maaga. Ilang buhay ang masasalbar ng perang yon na ibinalik sa National Treasury dahil sinasabi nilang excess funds. Hindi excess funds yun. Pwedeng gamitin yon sa mga pasyenteng mahihirap. Hindi ko makukonsider na excess funds yun. PhilHealth must adopt a proactive stance and explore innovative ways to maximize these funds. While we acknowledge and laud recent reforms implemented by PhilHealth, equally important is ensuring that all members are informed of the benefits they are entitled to. Dapat po alam ng mga kababayan natin yan. Last hearing, we found out about the low utilization rate of the Consulta program. Although 27.8 million Filipinos are registered with the program, only 7.7 million have undergone initial profiling. May reklamo po kahapon na Dr. Mercado, Attorney Eli. May nakausap po kaming mayor, dalawa. They are from Aklan, province of Aklan. Dapat guest po ito ngayon, silang dalawa. Ang reklamo nila, yung profiling, meron silang third party na hinire to encode, pero yung profiling, hindi po nakakarating pa yung transmittal doon sa inyo. So yun ang reklamo nila, how can they avail of the services of your Consulta program
kung until now ay hindi pa po na-acknowledge mismo ng main office. So there is problem sa inyong transmittal, yung profiling. At last hearing, yun nga po nasabi ko, mabagal yung registration process na tinatawag nila. 2 mayors po yung nagreklamo. And I'm sure 1,494 towns, municipalities, and more than 100 cities. Ganon rin po ang magiging problema. I don't know. Kindly check on that. Maybe sa transmittal, sa internet raw, or sa inyong profiling. Bilisan nyo lang po dahil buhay po dito ang nakataya. At we will also continue to discuss the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Sabi ko nga, pag mataas po ang coverage ng PhilHealth, mas mababawasan ang problema ng DOH, ng PCSO, ng DSWD, kasi mas malaki yung counterpart ninyo, mas mawawalan ng yung problema natin sa out-of-pocket expenditures. So, please lang sa PhilHealth, mamaya marami tayong katanungan. Lastly, we are committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Unahin na lang po natin ang HIA, no, i-report ng HIA. Dahil kailangan na po umalis nila Secretary Yusek Bravo. At babalikan ko po yung full report ninyo, updates from PhilHealth. Bibigyan ho namin kayo ng sapat na oras to report to the public kung ano ng plano ninyo for this year at ang anong reforma. At unahin lang muna natin rin po itong, we have 3 hospital, 5, sana. We have 5 local hospital bills. Ito pong establishing the San Miguel District Hospital in Zamboanga del Sur, establishing the Aurora Medical Center. Pangatlo, establishing the Liloy General Hospital in Zamboanga del Norte. Ito yung sa inyo, Congressman. At pang-apat, renaming the Abra de Ilog Municipal Hospital in Abra de Ilog Occidental Mindoro to Abra de Ilog Community Hospital. And renaming the Far North Luzon General Hospital in Luna, Apayao, to Elias K. Bulot Senior General Hospital Medical Center. 5 hospital bills po itong tatalakayin natin. At ito rin pong HPEP, no? Ito po yung mga health facilities. Kumusta na po sila? At wala bang naging mga white elephant dito na pinondohan po ng national government? Baka nakatiwangwang lang. Papakinggan po natin ang kanilang updates. And of course, itong sa kay Senator Rafi. Yung sa anti-venom issue rin po na gustong talakayin rin po ni Senator Tulfo. At updates on HIA and updates on malasakit centers. Dr. Mercado, I'm sure alam mo yan dahil you're from PGH, may malasakit center din po doon. Kung tumaas po yung coverage ng PhilHealth sa mga pasyente, halimbawa na lang, may 87,000 yung hospital billing. Kung tinaasan po ng PhilHealth yung coverage, halimbawa, nag-cover kayo ng 30,000, yung babayaran ng pasyente na 57,000, lalapit yan sa malasakit center, hingi ng tulong sa PCSO, DOH, DSWD, mas mababawasan yung problema niya kung tataas yung coverage ninyo. Buti na lang po, may malasakit center na pwede nilang lapitan yung ating mga pasyente. Mas mababawasan yung problema nila sa kanilang hospital billing. But, pag tumaas yung coverage ninyo, mas malaking tulong po yun sa mga mahirap natin. Sana ma-attain natin na yung zero balance na wala ng problema at makakauwi sila. Kasi yung ibang pasyente, sinasangla ang mga gamit, refrigerator sa amin sa bukid. Yung mga karabaw, binibenta para lang po makalabas sa ospital. Mahirap po maging mahirap at malaki po ang tulong ng PhilHealth dito na may masasandalan po sila.